I'm going to ask kayong nasa likod, hi! Kamo sa likod, come on forward para pag napasok ng mga iba na late, makakaupo sila dyan. Come on. Huwag na kayo mahiya. Bahay nyo to. This is part of your house. Salas natin to. Okay, sorry na late tayo ng konti na medyo nagkasarapan ng kwentuhan sa mga tanong ni Brother Lando. And rini-recognize naman natin ang kamay ng Diyos kay Lando, hindi ba? So we have to give room for that. Ano nangyari dito? Connection lost daw. Paano ba yan? Yan. Nandyan na naman? Okay. Now, we will continue with John. Ano? John chapter 2 or chapter 3. Saan na ba tayo? Rosel, good morning. Nasaan ka? Yes. John chapter ano na tayo? Chapter 3 pa rin, ano? Di ba? Yes. So, ang nakalagay rito, basahin nyo nga. Ay. Yan. Okay. Ay, sandali. Oh, sige. Let's go. Please. Yes. Nang siya ay nasa Jerusalem. Okay, let's stop for a while. Baka nakalimutan nyo na, pinag-usapan natin si Jesus, yung paglalakbay niya sa Jerusalem. Nakakuha na siya, napag-aralan na natin ang mga disipulo na napili niya at sumunod na sa kanya, hindi ba? Ruly, ikaw ba yan? Good morning. Let me tell you this. So, may mga disipulo siya na pag-usapan na natin, nag-usap-usap na sila ni John the Baptist, nag-usap na rin sila ng mga Parisayos, hinamon pa nga siya kasi ginulo niya yung kanilang mga tindahan sa loob ng templo. Okay, so here, sabi ng pagkatapos na lahat yon, nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Pasko. In other words, yun ang talaga ang purpose nila. Kaya sila pumunta rin sa lugar nun kasi mag-a-attend sila ng Feast of Passover o ang tinatawag natin na Paskwa. So now, nakalagay rito nang siya ay nasa Jerusalem ng kayong lahat ng yan. So, yun ang purpose niya. Nasama lang siya sa kasal eh. Kaya ginawa niyang wine and tubig eh, di ba? Hello? Yes. Ginawa niyang wine and tubig. Pero pagkatapos doon, dumiretso niya sa kanyang tunay na purpose kung bakit siya nandun. A-attend siya ng araw ng Paskwa. Okay, sis, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. Okay, let me ask you a question. May pumasok na tao doon kaya at biglang pagkatapos ng kasal sa lugar ng saan yun? Kana? Ha? Kana? Biglang lumabas ang chismisan. Uy, yung isang anak doon ni Jose at saka ni Mary nandun, malaki na, mama na talaga. Pero alam mo, ang balita doon naubusan daw sila ng wine at pinalitan niya ang tubig, ginawang wine. Oh, alam niyo na. Alam niyo na, magkakintuhan lahat yan, di ba? So ngayon, nung kumalat na yon, ang sabi, sumampalataya sila sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. So gets niyo yun? Hello? Alam ko maaga, kaya ginigising ko kayo. Gets niyo yun? Okay, very good. So verse 24, tignan natin ano pa sinasabi. Subalit, hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Now, biglang pumalit naman yung yung biglang daanan. Dito, naniwala silang lahat. Pero ang response ni Jesus, ano sabi? Bakit kaya? Kayo, isipin niyo, bakit hindi siya nagtiwala sa mga tao? At saka, ano ba ibig sabihin na hindi siya nagtiwala? Hindi niya pinaniwalaan dahil yung mga action ng mga tao. Hindi niya pinawalaan ng action. Ano ba yung action ng mga tao? Ha? Yung pagpatakita. Lakasan mo nga. Kasi ikaw nagpakita ng? Nagpakita sila ng bilib sila kay Jesus. Nanampalataya. Nabilib sila kay Jesus, di ba? Sino bang hindi? Di ba? Hello? Pero ang sabi rito sa verse 24, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila.
Kahit na gano'n ang pinakita nila, hindi niya basta-basta pinagkatiwala ang sarili niya sa kanila. Kayo, may lumapit sa inyo at sinabi sa inyong Christian, automatic na kayo, ready na kayo. Wag! Wag! Ito ang example niya, si Jesus mismo. Tapos tingnan natin, read natin ha, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Ngayon, ang tatanungin ko sa inyo, ibig ba sabihin nito, kilala niya ang ugali ng tao? O kilala niya itong mga tao doon sa lugar din niya nung saan siya lumaki, kilala niya mga ito? Ano kaya doon ang tamang interpretation? Halos pamilya yun siya eh. Kasi kapitbahay na nila yun eh. Kilala na niya, alam na rin niya ang mga ugali. Ayun! Gets nyo? Gets nyo? Maraming may utang dyan sa nanay ko pero hindi nagbabayad. Pero alam mo, wag natin tagalin yung isang interpretation. Ang tinatanong dito, ay sinasabi rito, sapagkat daw, kilala niya ang lahat ng mga tao. But, meron din isang translation na sinasabi, kilala niya ang puso ng tao. Ngayon, hindi sila nagay dito sa translation na kinuha ko, galing sa Tagalog. But, sa original, nakalagay doon, even other translation, English translations, nakalagay, sa English, nakalagay, He did not entrust Himself to them because He knew the heart of man. Kilala niya ang puso ng mga tao. In other words, alam ni Jesus, kaya siya pumunta sa lupa na ito, kasi madilim na madilim ang pagkakaintindi ng mga tao tungkol sa ano tama, anong hindi tama, kung anong wasto sa harap ng Diyos, anong hindi. Walang alam. Tandaan yan. Papaliwanag ko mamaya uli yan, pero bibigyan ko ng konting binhi ngayon, ha? Hanggang dumating si Jesus, wala nagtuturo tungkol sa Diyos. Bago dumating si Jesus, gumawa ng isang bayan ng Diyos para sa Kanya at pinangalanan na Israel. Doon na nagsimula ang turo galing sa mga batas na binigay ng Diyos sa Israel. Doon na nagsimula ang turo because before that, madilim na madilim ang buong mundo. Wala nagsasalita tungkol sa Diyos na tunay, puro Diyos na gawa-gawa lang. Wala nagdadala ng mensahe tungkol sa Diyos na tunay kasi walang bumababa galing sa Diyos at nagpapakilala sa mga tao. Kaya kadiliman lang lahat. Paatras ng paatras yung time niyan. Kung sisignan mo kung saan nagsimula. Nagsimula yan sa panahon ni Nimrod. Okay? Puro na lang balita na si Marduk, si Isyatar, si ganito, si ganyan, si Ra. Padami ng ibang klaseng pangalan. Isa lang ang klaseng Diyosan ang wina-worship nila. Hindi ko papakita sa inyo ang detalye, pero ang umpisa, ang Anunnaki. Okay? Yan ang grupong mga kapangyarihan na sinasamba ng mga panahon na tao. Mga iba-ibang pangalan yan. Yung Anunnaki niyan ay grupo ng mga Diyos. Hindi, of course, walang tunay na Diyos except si God, di ba? Tama ba? Pero yun ang paniwala nila. May nagturo sa kanila na may mga Diyos na sila ang kabuuan ng Diyos sa mundo. Yun ang pinapaniwala nila. Ang nagturo, no, wala nang iba ko, hindi si Nimrod. Pinag-aralan ko yan sa scientist, ano tawag niya, archaeology. Nung lumabas ang turo ng Anunnaki, yun din ang panahon na buhay si Nimrod. Sa kanya nanggaling yon, okay? Now, let me tell you this. Kumalat ng kumalat. Wala nang alam ang buong mundo kung hindi ang mga Diyos-Diyosan ng Anunnaki. Ang mga Diyos-Diyosan na pinangalanan na Marduk, na Isyatar, na kung ano-ano. Ay, nako, grabe! Ang dilim ng mundo nun. Kaya nga sabi, dumating ang Panginoon Jesus sa isang dilim na mundo para magdala ng yes, ng liwanag, ilaw. Yes. Gets nyo? Kasi before that, wala silang alam. Sir, paano si Israel? Hindi ba tinayo ng Diyos yun? Yes. Hindi ba binigyan sila ng batas? Hindi ba alam nila kung sinong tunay na Diyos? Nagsasamba sila sa Diyos? Yes. Pero nahawa sila ng mga kapitbahay nila na bayan. Kaya ang utos ng Diyos sa kanila, huwag kayong sasama sa ibang bayan na ipapasok ko kayo sa loob ng lupang pangako. Huwag kayo sasama sa ibang bayan. There's a radio? May radyo? Okay. Huwag kayo sasama sa ibang bayan. Kasi ililigaw nga kayo sa ibang Diyosan. Anong ginawa ng Israel?
Tapat ba sila sa ating Diyos? O sumama sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga kapitbahay? Sumama. Buong Bible, nakasulat dyan about the Old Testament. Kung paano, lihis ng lihis, ibabalik na Lord sa Kanya, lilihis na naman, ibabalik na Lord sa Kanya. Wala na nangyari kung hindi ganito na apektuhan. Sino nagdala ng turo? Wala. Nung dumating si Jesus, itong tao na Israel na dapat tapat na tapat sa Diyos, sila pa ang namako sa anak ng Diyos sa krus. Ganong kaligaw ang pagkakaintindi ng bayan ng Israel. Kaya madilim na madilim itong buong mundo nung dumating si Jesus Christ. Are you with me? Yes. Any questions so far? Kasi dito natin binabasa. Subalit hindi pinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Anong pagkakalala ni Jesus? Walang katotohanan ito. Wala nagturo ng katotohanan dito. Hindi niya pwede pagkatiwalaan sa mga tao na ito dahil walang alam sa katotohanan. Kaya ang description ni John, ni Juan, tungkol kay Jesus, siya ay ang salita na nagdala ng liwanag. See? Di ba? Kadiliman sila, hindi ba? Ang turo nila, galing lahat sa mga turo ni Nimrod na dumaanan ng ilang century na, di ba? Doon dumating sa panahon ni Jesus, madilim na madilim baka hindi, so madilim. Dumating si Jesus, siya ang salita ng Diyos na nagdala ng liwanag, pagkakaalaman, pagkakaintindi, kung ano talaga ang dapat. Yun ang dinala ni Jesus. Gets nyo? Yes. Pero si Jesus ang nagdala nun. Hindi pa alam ng mga tao, kaya hindi niya mapagkatiwalaan ang sarili niya sa kamay ng mga tao dahil alam niya, madilim pa ang pag-iisip nitong mga tao na ito. Are you with me? Yes. Do you understand verse 24? Yes. O tuloy natin sa 25. Sister. Hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasa loob ng tao. Now you understand. Wala nang tao kailangan, hindi na siya kailangan mag-attend ng college at sa pag-aaralan ang character ng tao ng panahon noon. Alam na niya anong isinasa loob nito mga tao na ito. Alam niyang kadiliman. Alam niya nanggaling sa mga turo ni Nimrod. Alam niya sa mga Diyos-Diyosan. Alam niya lahat na nanggaling sa kamay ni Satanas, na nagturo sa ginamit tao si Nimrod, ginamit na naman ni Nimrod, ibang tao, hanggang kumalat na ang mga maliling teachings about iba-ibang pangalan ng mga Diyos, naniwala ang lahat ng tao sa buong mundo. Alam niya yon, sabi niya, hindi na kayo kailangan magpatotoo tungkol sa tao, kilala ko sila. Paano mo kilala? Kaya nga ako dumating. Kasi ito kondisyon ng mga tao rito. Are you with me? Alam na alam ni Jesus, kaya nga siya dumating. Any questions so far? Pag-isipan nyo. Yeah. Hindi pa siya nagtuturo. Yes. Kasi kung susundan mo yung ating sequence, pinakilala ni John, yung author ng libro, pinakilala ni John si Jesus. Tapos, pinakita na binaptize ni John the Baptist, si Jesus. Di ba? Tapos, galing doon, lumabas na siya, dumiretso na siya sa kasal, nagpakilala ang kanyang kapangyarihan, pero sinabi na niya sa kanyang ina, bakit ba ako sinasama sa problema nila? Hindi ko pa oras. Di ba? Pero alam mo naman ng mga nanay, namilit, at nakinig naman si Jesus sa nanay niya, at yun na nangyari. So, hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon magturo. O, diretso doon pumunta na siya sa Jerusalem para mag-celebrate ng araw ng Pasko. Nagalit na siya sa loob ng templo, tinoob na niya yung mga nagpapalitan ng pera doon at lahat. Kaya nga, ang sabi ng mga Pariseo sa kanya, sino ka? Anong kapangyarihan mo? Kasi wala pa silang naririnig tungkol dito kay Jesus. Sariwang-sariwa, kumbaga. Okay? So, it is in this time, pinaliwanag ni John
na ano ang pag-iisip ni Jesus tungkol sa kanyang sa mundo. Yung binalikan niya, ang ginala niya. Kasi nothing was created na hindi ginamit si Jesus. So pagbalik niya sa kanya at hindi siya tinanggap, alam niya talaga na hindi siya tatanggapin kasi madilim ang pagkakaindi ng mga tao sa lupa nito. Sasabihin ko sa inyo, hindi mo bakit sa atin dumaan dyan? Dahil doon lumaki tayo, mali nga o tama, natuto tayo tungkol kay Jesus. Di ba? Tungkol sa mga religion. Di ba lahat tayo, natuto tayo? Am I correct? Yes. Pero ang point ko, nung panahon ni Jesus, walang may alam. Hello? Walang may alam. Ha? Empty ito tungkol sa Diyos. Ang alam lang nila si Isyatar, si Marduk, ayan, si Ra, yung mga Diyos-Diyosan na kontra pa ng Diyos ng Israel or si Yahweh, ang tunay na Diyos. Are you with me? Kaya hindi si Yahweh ang bumaba. Dinala niya ang kanyang anak, ginawa niya ng katawan, at nabuhay rito ng 33.5 years para pakita sa atin ang tamang daan papunta sa Diyos. Kasi maling-mali ang pagkaintindi ng mga tao. Lahat turo ng mga iba-iba mga kulto eh. Yes? Yes? Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang katotohanan, ako ang daan, at ako ang buhay. Yan. Akala natin mga religious yun. Wala pa naririnig na ganong klaseng turo mga tao nung sinabi ni Jesus yun. Sino ka na sabihin mo ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay, at ikaw ang daan? Sino ka? Pakilala ka sa amin. Nagpakilala sa pamagitan ng kanyang mga tanda, mga signs, ng miracles. Pagpakilala sila, wala na sila mapalag. Ito talaga. Kaya nga dito sa Nicodemo, makikita mo, ang unang salita ni Nicodemo, alam ko po na kayo ay galing sa Diyos. Kasi hindi galing sa Diyos na makakawa ng mga himala na ginawa ninyo. So nagsimula na ang pagbabago ng pag-iisip ng mga tao. So far so good? Yes. Oh, ilang beses yung binasa ang Book of John? Naintindihan niyo to? Yes. Kasi tinatapos yung chapter kasi Bible study program kayo ng Bible study program. O sige. Anybody questions, comments? Sige. Brother Fausto, ikaw ba yan? Sino yan? Ha? Si Fausto, ikaw ba yan pala yan? Ano yan? Bagong tasa? Oh, any questions? Some more questions? Oh, comments. Kaya pala sir, nung sabi ko, yan nakita natin na lahat ng mga iniisip ng mga tao, o hindi lang iniisip, kundi kilala niya lahat ng mga tao. Pero mayroong isang event na sabi ng mga pariseo, wala ka pang 50 anyos, pero nasabi mo yan, bago si Abraham ay ako muna. Oo, tandaan niyo sinabi ni Lando. Sabi ni Jesus, naka-record yan, bago pa si Abraham, hindi pa dumadating, ako na. Eh, sabi mo nga sinabi mo, wala pang ano? Wala ka pang 50 anyos, paano mo nasabi yan? Gets niyo yun? Gets niyo yun? Wala pa nga siya 50 anyos, paano niyo masasabi patanda siya kay Abraham? Pero hindi nila alam, siya, nabuhay siya sa lupa na ito 2,000 years ago, pero lagi siyang buhay. Amen? Nagkaroon lang siya, actually di siya nabuhay dito, nagkaroon siya ng katawan tao dito. Binigyan siya ng katawan ng Ama, pero buhay na talaga siya. At nakita ng buong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, na nagkaroon ng kadiliman lahat ito, itong buong mundo. Kaya sinugo si Jesus para mawasto yun. Pero isipin nyo, saan nagsimula itong mga tao na ito? Hindi kay Adan, kasi namatay lahat ng baha. Sino nagsimula pakataas ng baha? Sino? Ano yung pangalan ng tatlo niyang anak? Unahin niyo si Shem, si Ham, si Japet. Okay. Dino nanggaling lahat ng mga tao. Lahat kayo nanggaling kayo sa isa dun sa tatlo nun. Pero pangako ko sa inyo, hindi kayo nanggaling kay Ham. Kasi si Ham, ang nalabas na tao kay Ham ay Africa. Tunay yan. Ayan ay talaga sa archaeology. Kaya lahat ng tao, yung tatlong anak nun, kumalat ang mga tao sa buong mundo. Okay. So, ito ngayon, galing nga kay Noe, kilala nila ang Diyos, pero habang tumatagal ang pamumuhay ng mga sibilidad, unti-unti lumitaw ang turo ni Nimrod dahil sinakop niya lahat ng mga tao sa tabi niya eh. Gets nyo?
Sa lahat ng mga bayan sa tabi niya, hindi naman bayan pa, may community lang, wala pang bayan nun. Isinakop niya, siya ang naging pangulo. At siya ang nagsimula ng mga turo tungkol sa mga Diyos-Diyosan, sila Marduk at lahat nun. Ang tawag sa kanila ay ang mga Anunnakis. Ito, ituro lang yan, hindi yan tunay. Walang tunay na Diyos dyan. Gets nyo? Tunay sa pagsasamba, pagtatanggap ng mga tao, pero ang physical makikita may Diyos, wala. Sino ba nagturo kay Nimrod doon sa mga iba-ibang Diyos-Diyosan na sinundan nila? Saan nakuha ni Nimrod yun? Hindi pwede nang galing sa kanya mga ano yun, ancestors. Ninuno. Dahil sila diretso galing kay Noah. Si Noah pinili ng Diyos, kilala nila ang Diyos. Bakit nalihis pagdating kay Nimrod? Alam niyo kung bakit? Kasi isa sa mga asawa na babae na mga anak ni Noah, o baka sa 2 o 3 pa, dala nila ang kalooban ng binhi ni Satanas na naitanim. Kaya nga mula ng kay Adan nagkagulo, inubos lahat. Pero tinago muna si Noe at yung 3 niyang anak. Kasama namang anak niya sino? Mga asawa nila. Hindi natin alam kung meron binhi itong mga asawa na ito na nanggaling sa kasamaan mula pa na ginunan ng Lord ng mundo dahil sumama talaga masyado. Are you with me? Ginunan by the way of baha, di ba? Binaha niya. So marami talaga doon. Pero sinave doon, si Noah, asawa ni Noah, 3 anak at mga asawa nila. Malamang sa mga asawa na dala nila ang binhi na nagsimula ng kasamaan dito bago pa binaha, na kumalat ang kasamaan sa buong mundo at ginunaw ng Diyos. Paglabas ni Noah, dala siya 3 anak, yung mga asawa nila, nanganak din sila. Sino kaya sa kanila may dalang binhi? Hindi natin alam. Pero dala nila ang binhi na ang kasamaan na nagsimula ng kagulo na kasamaan bago pa nabaha ang buong sanlibutan. Are you with me? It is in that context, pagkatapos ng baha, dala-dala nito, na lumabas si Nimrod ng pangatlo o pang-4 na galing kay Ham, na lumabas si Nimrod at nagsimula na ng mga iba-ibang mga pagkakaintindi tungkol sa Diyos na galing dapat sa turo ni Noe, hindi na tinanggap at kanya-kanyang biyahe na. At ang nanalo sa nagpapalakas sa lahat, naging malakas sa lahat, ay binibilisan ko, ay si Nimrod. At siya na ngayon nag-control ng buong tinatawag natin Sumeria. Nagsimula ang mga sibilisyon, ang kasangkatauhan ng tao sa buong mundo. Doon sa Sumeria, kumalat na ang turo ni Nimrod. At doon nahawa na lahat kasama ang Ur. Ay, tignan ko kung makakasulat ako rito. Hello? Kasama na ang... hello? Hala? Hoy. Anak ko, matatagalan pa tayo. Ay. Sige, dito na tayo. Stop na natin. Okay? Kasama na ang Ur. Okay? Sino nakakaalala kung ano ang Ur? Tirahan ni Abraham. Ha? Doon nakatira si Abraham. Okay, slow down muna tayo, ha? Sabihin natin. Wala na tayo rito. Hindi na natin mapupuntahan yan kasi magta-time na tayo. Pero importante makuha niyo ang background. Tandaan niyo ito yung background na dumating si Jesus. Kasi akala natin dumating si Jesus, marami ng buhay na nag-go-worship sa Yahweh, hindi. Madilim na ba din? Putik pa ang kaalaman ng mga tao tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos, naging Diyos-Diyosan na lang. Okay. Ngayon, itong buong Nimrod na kinakalat niya yung pagtuturo, kasama ang Ur doon. Ang Ur ang pinanggalingan ni Abraham. Doon siya pinanganak, doon siya lumaki. Are you with me? Ang Diyos nila doon sa Ur ay itong mga Anunnaki. Kasi turo nga ni Nimrod, kumalat na ngayon sa lahat ng mga bayan sa lupa ng Mesopotamia. Gets mo? Gets nyo? Hello? Okay, pero nandun na. Ngayon, sino ngayon magtuturo sa kanila tungkol sa Diyos? Wala. Pero ito ang himalang sa lahat ng himala.
Dumating ang boses kay Abraham. At sabi ng boses kay Abraham, Abram, hindi pa Abraham ang pangalan, kundi Abram. Abram, mag-alsa balatan ka, dali mo ang sarili mo at pamilya mo, at lumabas ka sa bayan na ito, at dadaling kita sa isang lugar na hindi mo pa alam. Yun ang sinabi ng boses kay Abraham. Alam mo ang sagot ni Abraham? Opo, O Diyos. Bakit sa lahat ng mga false gods na nakapaligid sa bakit naniwala si Abraham na ang tunay na Diyos ang nagkakausap sa kanya? Kasi siya ay pinili. Are you with me? Hindi pa siya Christian. Wala pa si Christ di ba? Wala. Maka-Diyos lang talaga siya. At pinili siya before wala pa mga wala pang tao, wala pang bayan, hindi pa naitatag ang foundation nitong sanlibutan. Siya ay napili na tulad ng napili na tayo. Amen. So nakikita nyo, wala pa si Jesus Christ kay Abraham. Wala pang binabanggit na Holy Spirit, naririnig na niya ang salita ng Diyos. At nabigyan na siya ng biyaya na sumunod sa sinasabi ng Diyos. That is the beginning na preparation. Si Abraham ang preparation para dadating na ang Mesiyas sa year 2000 or 2000, ano ba sinasabi ko? Sa year 32 or 00. Ano ba yon? Okay? 2000 years ago, dumating na ang Mesiyas. Pagdating ng Mesiyas, wala pang may alam kay Jehovah. Wala pang may alam sa Diyos. Ang pag-aalam lang nila, lahat ang tinuro ng kanilang mga relihiyon na galing, ultimately, nang galing kay Amen. So, madilim pa lahat. Ito ngayon si Jesus nagtuturo na ng liwanag at nahihirapan ng mga tao makaintindi. Makikita natin to dito sa usapan ni Jesus at ni... Hello? Sino? Basahin nyo lang. Si Jesus at... sabi, bakit sinasama mahirapan? Makikita mo, tuturuan ni Jesus si Nicodemo tungkol sa tunay na mga bagay-bagay tungkol sa buhay na galing sa Diyos, hindi naintindihan ni Nicodemo. Makikita mo yon. Sasabihin pa ni Jesus sa kanya, Nicodemo, ikaw guro nitong bayan ng Israel at hindi mo alam ito? So doon mo makikita, bakit hindi nila alam ang mga tinuturo ni Jesus? Bakit kontra ang mga Pariseo kay Jesus? Kasi silang lahat lumaki, una kasama ang Diyos, paglabas nila sa Egypt, pero unti-unti sila nahawa ng mga kapitbahay nila, unti-unti na sila nakapaglabanan sa lupa para sa sariling mga kaarian, kayamanan, lahat. Unti-unti na naging madilim ang Israel at wala na naman ilaw ang lumilitaw dito sa lupa na ito. Total darkness. Pero ito ang mangyayari ngayon. Sa loob ng total darkness, dumating ang liwanag. Gets nyo? Yes. At anong sinasabi ng banal na kasulatan? Pagdating ng liwanag, lumayas at tumakbo ang kadiliman. So, ang pagkakawalang intindi, biglang unti-unti na nagkaroon na ng understanding kung sino talaga ang dakilang Diyos at kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang Holy Spirit. Yun, itatapusin natin ngayon. At isasulat ko lang muna na dito tayo. Mag-stop. Okay? Sandali lang. Ano ba to? Bakit ba lagi nagkakaganito? Ayan, dumilim na naman. Isulat mo na lang, Roan, na... mayroon ako tatanungin sa inyo. Saan ba tayo nag-stop? Chapters 1 to 21. Dito tayo. Continue from here, ano? Di ba? Tama ba ako? Okay. Ngayon, meron ako sasabihin sa inyo, ha? At sana naman makita nyo ang kagandahan loob ng Diyos para sa inyo, ha? Hindi ba ang buong mundo, total darkness? Yes. Walang kaliwanag, walang turong tama. Yes. Ano nangyari din sa inyo at sa akin?
Di ba total darkness din tayo? Wala nagturo sa atin kung anong tama, kung anong mali. Ang nakita lang natin, religion, ganon. Pero bakit biglang nagkaroon ng liwanag sa puso at sa isip natin? Bakit biglang bumukas ang ating pagkakaintindi na ilang taon na tayo naririnig ito, binabali-bala, biglang dumating isang araw na liwanag tayo. Kasi, eto na, ang dating ng liwanag sa dilim dito sa mundo. Tayo, kasama tayo dun sa kadiliman dahil ang pag-iisip natin ay madilim at sarado. Pero nung dumating ang biyaya ng Diyos, kasama ng Espiritu Santo, binuksan niya para maintindihan natin ang trabaho ni Jesus Christ na siya pala ang ating tagapagligtas at ang ating Panginoon. Na pangako ng Panginoon with all authority niya, aalagaan niya tayo hanggang makauwi na tayo sa Kanya. Okay? So kayo ay isang malaking example ng kadiliman at lumayas ang kadiliman sa atin at napalitan ng liwanag. God bless you. O, sige, volunteer tayong isa mag-pray para mag-close. Sino? Volunteer, huwag kayo matatakot. Ayan, may nagtaas na kamay. Ayan, si Sister Nora. Sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Ang sabi, sino ba dito magsasabi ng amen na kayo ay mahal na mahal ng dakilang Diyos? Amen! Hallelujah! God bless you!